Okay, magandang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid. Dasmariñas, Makati, Taguig, Baclaran, General Trias, Trece Martires. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama ng tahanan. Wala po tayong fanfare ngayon. Binabati ko po kayo. At yung inyong mga ama ng tahanan ay inyo ring batiin, mga kapatid ko. Okay? Magandang balita, mga kapatid, dahil ewan ko kung magandang balita sa inyo to, pero sa akin parang hindi. Ngayong June 22, mga kapatid, ay malilip na o luluwag na ang lockdown dito sa Cavite, sabi ni Governor Remulla. At pwede na raw makapag-shopping yung ilan. At yung mga restaurant daw ay pwede nang pasukin, pero 50% lang daw ang pwedeng makakapasok. Magandang balita na yon para ang ekonomiya natin ay umakyat naman. Kanya lang, kahapon ay nai-record ang pangalawa sa pinakamataas na mga na-infect, mga kapatid. No? Pero hindi pa rin masyadong maganda ang balita, kaya magpatuloy lang po tayo sa ating panalangin na pagalingin na, mga kapatid, ng Diyos ang ating bansa. Tayo po ay manalangin, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa maikli pong panalangin na ito, dalangin namin, Diyos, na manatili ka sa amin, ingatan mo kami, basbasan mo kami, at bigyan mo kami ng kaukulang bendisyon sa aming pag-aaral ngayong linggong ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nasa kanilang tahanan na nakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa pagpapala sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay? So, nandito po tayo sa ating topic. Hindi pa rin tayo umaalis dito. Tayo po ay nasa panglima na series ng The Only True God, The Study of Biblical Monotheism. No? Noong pong nakaraang linggo ay sa hindi inaasahang pangyayari ay medyo naputol. Napansin namin na medyo naputol yung last 5 minutes ng lecture, ano? At tayo ay nandoon, mga kapatid, sa Juan 4:23, ano? At gusto ko munang tapusin ito ng panumandali bago tayo pumunta sa ating topic na bago ngayon, na relasyon din naman sa tinatawag nating monotheism. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang about worship, no? Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagsamba? Yan ay importante kasi ang binibigyan natin ng mahalagang distinction, mga kapatid, ay ang Ama. At ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo at Siya na Mesiyas o ang Anointed One ng Ama. No? Sino ba ang mas mataas? Siyempre, sa pinag-aralan natin, walang iba kundi ang Ama ang pinakamataas. At yan ay ni-recognize ng ating Panginoong Hesukristo sa maraming talata, most particularly ay ang John chapter 17 verse 3 at ito ngang John 4:23. No? At babasahin ko, alam ko mas malinaw dyan sa screen, ang sabi ay, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Napapansin natin, panay Ama, tama-tama dahil Happy Father's Day ngayon, no? Ang tunay na sumasamba sa Ama, ano? Ang nagtandaan natin, mga kapatid, ang nagsasalita rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At meron siyang tinatawag na Ama. Ano? At kung tungkol
sa pagsamba, ang sabi niya, ang tunay na mananambahan ay yung mga sumasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. So, ang ganda ng pagkakasabi dito. Kaya, walang sinasabi ang ating Panginoong Hesukristo, na siya ang sasambahin higit sa Ama, at wala rin siyang sinasabi na sasambahin ng Ama at siya at magkaparehas sila ng ranggo kung pag-uusapan ay ang pagsamba. Walang parehas na pagsamba. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na ang kailangang sambahin at yan ay inaasahan ng Ama. So, kung baga ay ganito, hindi kailanman pinangarap ni Yeshua, ang bugtong na anak, na makita tayo na sinasamba siya. No? At ang totoong pagsamba ay kailangang ihandog lang natin sa ating Ama, na kanya ring Ama, na kanyang Diyos at atin ding Diyos, di ba? Yun ang hinahanap ng ating Ama. No? Kung gayon, ang isang malaking katanungan ay sasambahin ba natin ang ating Panginoong Hesukristo? O tandaan natin, ang Ama natin ay mapanibughuing Ama. Ayaw niyang meron tayong sinasamba. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay yung pinakamataas na pagsamba na sinasabi sa 17 ng Juan, verse 3. No? Ngayon, yan ang tanong natin, kailangan bang sambahin ang ating Panginoong Hesukristo ng pinakamataas na pagsamba tulad ng ginagawa natin sa ating Amang Diyos na inirekomenda, na iniutos, na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. So makikita natin sa Lucas 14:8-10, meron palang lumalabas na uri ng pagsamba. Merong mataas na pagsamba at merong mas mababang pagsamba. Yan ay ating pinag-aralan nung nakaraan. Kung matatandaan nyo, kung ikaw ay nasa piging at ikaw ay naimbitahan ng siyang host o yung may-ari ng piging, ay huwag kang uupo saan? Doon sa pinakaharap na kasama mo ang mga matataas na bisita. Mas maganda na ikaw ay umupo doon sa ibaba. At pagdating ng nag-imbita sa iyo, ay hayaan mo kung ikaw ay iimbitahan na ikaw ay umupo sa hapagkainan ng mga pangunahing mga guests doon sa piging, at saka ka lamang pupunta at pagbigyan mo siya. At ang sabi ng Biblia doon, yun ay isa ring uri ng pagsamba. So, ano yung pagsambang yun? Kumbaga, ito yung honor, mga kapatid. Ito yung isang mataas na paggalang. Ito ay, pero mataas man siyang paggalang, ay hindi kapareho ng paggalang na pwede nating i-accord at dapat i-accord lamang, mga kapatid, sa ating Ama na si Yahweh. So, yun ang tinatawag natin na secondary worship, mga kapatid. So, tatandaan niyo yun. Kasi baka ma-corner kayo at sasabihin ng inyong mga nakakausap na ano ba naman yan? Sabihin niyo sa kanila yung Luke 14, verse 8 and 10. At siguro mas maganda na ang gagamitin nyo ay ang King James Version, kasi nakalagay doon ang isang malinaw na talata na merong isang klase ng worship na mas bababa doon sa highest form ng worship. So, hindi iyong pinakabataas na pagsamba ang ating ibibigay sa ating Panginoong Hesukristo. Tatandaan po natin yan. Hindi po natin sinasabi na hindi natin siya sasambahin, pero hindi po yung pinakamataas na pagsamba, dahil yun ay accorded lamang sa ating Diyos na si Yahweh. So it is a secondary worship, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig sabihin nun, sa ating Panginoong Hesukristo,
yung high praise, mga kapatid, ay pwede nating ibigay. But the highest praise ay sa Ama. Pwede rin nating bigyan ng honor. Pwede rin nating bigyan ng worship, mga kapatid. Pero tandaan natin, hindi yung highest worship, no? So, tandaan nyo yun, ha? Yung high praise, pwede. Ang honor, pwede. Ang worship, pero hindi ang highest worship, ay pwede. Kasi, yan, nakalagay dyan, si Yahweh lamang, only Yahweh deserve the highest worship, mga kapatid. Okay? So, yun yung mga bagay, mga kapatid, na ating tingin ko ay hindi nyo narinig nung nakaraan kasi nga nagkaroon ng problema sa sound natin. Ganun talaga yung live, nagkakaproblema, no? Now, ito na yung ating subject ngayon, ano? Ang subject natin is listen to Jesus. You have to listen to Jesus rather, or to Yeshua, and not to denomination. Bakit kaya ganito yung title natin? Mga kapatid, kasi ito isang problema natin ngayon. Alam niyo yung problema natin ngayon, mga kapatid? Ang ating sinasamba ay yung mga sinasabi ng tradisyon, no? Sinasabi ng organisasyon. Ay hindi po pwedeng ganon. Ha? Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating sinasamba ay si Yahweh lamang. Ano? At nandito, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo na pakinggan natin kung ano ang sinasabi niya, kung ang pag-uusapan ay ang pagsamba. Tatandaan po natin yon, no? Siya lamang ang pwede nating pakinggan. Maaaring hindi nyo napapakinggan ang ating Panginoong si Yahweh, mga kapatid, pero dahil nandyan naman ang ating Panginoong si Yeshua, mga kapatid, ay pwede natin siyang pakinggan. Dahil napakaraming talata ang nasa Biblia na nagsasalita ang Panginoong Yeshua tungkol sa pagsamba at sa lahat ng mga bagay ukol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong si Yahweh. Ano? So, listen to Jesus than listening to your organization and denomination. No? Tayo naman, wala tayong denomination. Ang Hope Church, mga kapatid, ay non-denominational. Okay? So, bakit ko nasabi to? No? Ang pinakamahalagang gawain ng isang tunay na Kristiyano ay dapat laging nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. No? That's the greatest thing, mga kapatid, that we are going to do, especially when we spread to the furtherance of the gospel. Ano? Hindi yung masyado tayong loyal na nakatingin lamang sa sinasabi ng denominasyon o ng organisasyon na halos makipag-away tayo dahil yun ang sinasabi ng organisasyon, hindi po ngayon. Tandaan nyo po yan. Nakita nyo po yung nandyan sa screen. Ganito lamang po ang gagawin natin, mga kapatid. Say what Yeshua said. No? Kailangan ang mga lumalabas sa bibig mo ay kung ano yung nababasa mo sa Biblia na laging sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Believe what Yeshua believe. No? Kung ano ang pinaniniwalaan ng ating Panginoong Jesus, yun ang paniwalaan natin. And worship who Yeshua worship. Kung sino ang sinasamba ng ating Panginoon na si Jesus, yun din ang sambahin natin kung sino yung Diyos na yon. And pray to the one whom Yeshua pray. Hindi lang yung kung kanino nananalangin ang Panginoong Yeshua, kundi pati yung pamamaraan ng kanyang panalangin, mga kapatid, yun lang ang ating gagawin. So tandaan niyo yan, say, believe, worship, and pray. Ano? Yun ang lagi nating gagawin. Okay? So pasimulan natin sa Matthew chapter 17, 5-7, mga kapatid. Ha? O, ayan, ha? Lalaki na ng marka. Sa mga nagtitake note, hindi na po kayo mahihirapan. Matthew 17:5-7. O, ganito ang pagkakasabi, mga kapatid, no? Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakahiwagang ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi,
ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Okay. O, tandaan nyo to. Ito ay nung nasa ascension na. No? Ha? Or rather sa transfiguration ng ating Panginoong Jesus. Nakita muli ni Apostol Pedro. At siya ay nakakita ng isang napakaliwanag, mga kapatid. At nakita niya ng liwanag at nakita niya ang ating Panginoong Hesukristo. At bukod sa nakita niya ang glory, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo, ay narinig niya walang iba kundi ang tinig ni Yahweh. At ito ang pagkakasabi. Ito ang ibinilin, mga kapatid, ni Yahweh tungkol sa ating Panginoong si Yeshua. Ito ang minamahal kong anak. Sino ang pinatutungkulan dito? Siyempre, walang iba kundi si Yeshua, na lubos kong kinalulugtan. Hindi niya sinabing ito ay isang Diyos, Ito ay aking anak. So makikita mo pa lang na dito, hindi lamang ang tawag ni Jesus ay Ama kay Yahweh, dito rin, ay makikita nyo na ang tawag ni Yahweh kay Jesus ay anak na lubos niyang kinalulugdan. At ang pinakamahalaga dito ay walang iba kundi yung bilin ni Yahweh. Pakinggan nyo siya. Okay? So tandaan natin, mga kapatid, mga 3 taon, mga kapatid, na kasama nila Pedro si Kristo. Kasi 3 taon, mga kapatid, ang tinatawag nating ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, At akala nila ay matagal na nilang pinakikinggan at nauunawaan ang ating Panginoong Hesukristo. So sa paglalakad niya, sa paggawa niya ng himala, sa kanyang pagsasama sa kanya, sa tinatawag nating communion o pagsasalo-salo, lahat ay pinakikinggan nila kapag ito'y nangangaral. Kaya nakakagulat na sa 3 taon na nagsasalita ang Panginoong Hesukristo ay sinabi pa ni Yahweh na pakinggan ninyo siya. Okay? So ang glory ni Yahweh ang siyang bumabalot doon sa lugar ni Pedro. Hindi sinabi ni Yahweh na pakinggan nyo ang denominasyon, ang organisasyon. Hindi sinasabing pakinggan nyo ang mga komentaryo ng kung sino-sino dyan. Ang sabi niya, kung ano ang sinabi ng aking minamahal na anak, yun ang pakinggan nyo. Okay? So, sa buong pangangaral na ito, lagi nating maririnig yung salitang listen o pakinggan. Okay? So, ito pa, sa Juan 10:44 at saka 5. Ganito naman ang pagkakasabi, mga kapatid. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila, ay sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ano pinag-uusapan dito, mga kapatid? Ang pinag-uusapan dito ay walang iba, kundi ang mga tupa. Kung ikaw ay totoong tupa ni Yahweh, mga kapatid, o ng Panginoong Hesukristo, in this verse, mga kapatid, ay kailangang makilala natin ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon ang mga totoong tagasunod ng pastol, mga kapatid. Alam niya kung ano ang tinig ng kanyang amo kapag yun ay isang hayop, O yung aso ko, si Marta, Kahit na hindi niya ako nakikita, kapag ako'y nagsasalita, ay kilala niya ang aking tinig. At ganun din ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ang mga tunay na Kristiyano ay nakikinig at kilala niya
ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung tinig ng denominasyon. Walang ganong sinasabi ang Biblia. Okay? So, sa Luke chapter 6, verse 46, ito ang pagkakasabi, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman niyo tinutupad ang sinasabi ko? Paano mo susundin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Di siyempre, kapag pinakikinggan mo ang kanyang salita. Mga kapatid, hindi lang sapat na mapakinggan natin at ma-recognize natin at marinig ang boses ng ating Panginoong Hesukristo, kundi ang mahalaga ay pagkarinig natin, ito ay na ating susundin. Ito ay tinutupad natin lahat ng kanyang sinasabi. Okay? So, John chapter 8 verse 28. So, marami tayong verse ngayon na mababasa. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, siya yun, ay malalaman niyong ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. At ipinasasabi lamang ng anak ang siya kong sinasabi. Ng ama, rather, ang kanyang sinasabi. So makikita natin dito, pag pinakinggan natin ang boses ng ating Panginoong Hesukristo, ay para na rin nating pinapakinggan ang boses na ipinapasabi lamang ng Ama. Yun lang ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung makikita nyo rito, kung merong nagpapasabi lamang siya at siya ang gumaganap noon, ang ating Panginoong Hesukristo ang tagapagsalita o ang spokesman ng Ama. At ang sabi niya rito, wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Yan. Siguro, maaari niyong tanungin kasi sabi, kapag inaitaas na niyo ang anak ng tao, malalaman niyong ako ay ako nga. Ano yung ako nga? Ibig sabihin, siya yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 18, verse 18. At mamaya ay pag-uusapan natin yan. Okay? So tandaan nyo lamang ito para makita mo ang distinction ng Ama at ng ating Panginoong Hesukristo, na si Yahshua. Tandaan nyo ito, ang sabi, wala akong ginagawa batay sa sarili. And ang isang nagsasalita ay si Yahshua. At wala siyang magagawa sa sarili niyang kapangyarihan. Oo, meron siyang kapangyarihan. Pero hindi niya basta-basta magagamit ang kapangyarihan na yon. Kapag hindi siya sinabihan ng Ama. Yung hinihintay niya, mga kapatid, ang sinasabi ng Ama. Okay? Ayan. Yung sinasabing ako ay ako nga, mga kapatid. So, tandaan natin, yun ay, nung sinabi kasi sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy 18:18, kaya mula sa kanila, sinabi niya, kanila, Israel yun, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Ang kausap niya ay si Moses. Ang nagsasalita ay si Yahweh. Noon pa lang ay sinasabihan na ng ating Panginoong si Yahweh, si Moses, na meron pang susunod sa kanya na propeta na katulad mo. So, ang ating Panginoong Hesukristo ay isa ring propeta. Ano ba ibig sabihin ng propeta? Tagapagsalita, mga kapatid. Si Jesus, hindi lamang siya isang bugtong na anak, siya rin ay tagapagsalita ng ating Diyos. Nung panahon kasing yun, kapag sinabing tagapagsalita o spokesman, siya yung tinatawag nating mouthpiece. Hindi man magsalita ang Diyos na literal na naririnig natin o naririnig nila, kapag ang propeta ng Diyos, ang nagsalita, kailangang maniwala ka, kasi siya yung spokesman. Propeta ang tawag doon. At si Moses ay isang propeta. Kaya nung sinabi na merong isang lalabas na pinili ni Yahweh, na isang propetang katulad mo, ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo ay totoong pinili. Pipili ako para sa kanila ng isang propeta. Yung kanila, yun yung mga Israel. At tandaan mo, ikaw ay spiritual na Israel. Okay? Sasabihin ko sa kanya, kanino? Doon sa pinili niya. Sino yung pinili niya? Si Yahshua, ang aking kalooban. Kalooban ng Ama. So yung sinasabi
Yahshua ay lahat kalooban ng Ama at siyang magsasabi nito sa mga tao. Yun ang sinasabi ni Yahshua sa atin, mga kapatid. Ano? So yun, ganong kahalaga yung verse na yan. Ano? Sa Juan 12:49. Tatandaan niyo mga turo, makikita niyo ang distinction. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Di ba? Ang ganda na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili lamang. Ang Ama ang nagsugo sa akin. Ilang beses binanggit yung sugo o yung pagsugo sa kanya ng Ama? Sa New Testament, mga kapatid, ay 40 beses natin mababasa yung salita ng pagkakasugo sa ating Panginoong Hesukristo ng Ama. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang naguutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. So hindi yan galing sa loob ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ay galing sa Ama, mga kapatid. So kung titingnan natin at iisahin natin, mga kapatid, we will find out that Yahshua never do anything in His initiative. Yahshua never do anything in His initiative. Yes, mayroon siyang kapangyarihang magsalita. At hindi lamang magsalita, kundi gumawa ng maraming himala. Pero, hindi niya ito ginagawa sa kanyang sarili. At pangatlo, dahil ang sabi niya, ang pinapasabi lang ng aking Ama ay siya kung sinasabi. So, I do nothing in my own initiative, but I speak these things as the Father taught to me. Yan. So, tandaan nyo, ang ating Panginoong Hesukristo sa mga verses na ating nabasa, spokesman lamang siya. No? So, ano yon? Ginagawa at ang sinasabi. Ang ating Panginoong Hesukristo, He do not have any initiative of what to do. Kanina, nabasa natin sa John chapter 8:28. Jesus Christ have no initiative of what to do. And He do not also have the initiative of what to speak. 12:49 ng John. Everything, mga kapatid, He will only do that as the Father taught Him, and He will just do that as the Father commanded Him. So lahat ng sasalita, lahat ng ginagawa, ay maliwanag na maliwanag pa, mga kapatid, sa sikat ng araw. Bakit ganoon ang flow ng communication? At bakit ganoon ang flow ng works? Dahil siya ay, sinugo lamang ng Ama. Tandaan natin, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, is not an assuming Son of God. He is not an assuming Son of God. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga nagpapakilalang mga gagaling kuno na mga propeta, mga kapatid, at sinasabi na alam yung mga susunod na mangyayari, mga kapatid. Mahirap yun. May mga Nostradamus na nagsasabi, merong mga propeta ngayon na galing daw sa India, mga kapatid, na nagsasabi tungkol sa COVID-19, tungkol sa Pilipinas, di ba? Meron pang nagtuturo dyan, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas daw ay bansa ng Opir at nandito raw ang kayamanan ni Solomon. Okay, magpapaniwala doon sa mga yon. Sumobro lang ang kababasa noon sa mga Google at sa internet, pero walang basihan yon. Sila ay mga bulaang tagapagturo na ang kanilang itinuturo ay galing din sa mga bulaang nagtuturo, kaya lahat ng susunod sa kanila ay bulaan din. Huwag kayong maniniwala ron. Natawa ako Halagpak ako sa tawa Dahil sabihin ba naman na ang Pilipinas ay yung Upir? Ay, nako mga kapatid, talaga ngayong panahon na to, ang dami, mapakinggan lang kung ano na yung sinasabi. Kulang sa pag-aaral, mga kapatid ko. Okay,
sa Juan 14:24. Ang sabi dito, ano naman daw yung mga salitang maririnig mo, no? Ang hindi tumupad sa aking salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang naririnig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Itong mabigat dito, mga kapatid, ano? Kailangan ba nating susundin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo? Yes, dahil yan ay isang senyales o patotoo na mahal natin ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat naman siguro tayo nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo dahil siya ang alin? Ang Lamb of God, ang kordero ng Diyos na namatay para sa ating kasalanan. Bakit naman natin siya hindi mamahalin, mga kapatid ko, no? At ang sabi niya rito, ang salita naman na nanggagaling sa Kanya ay hindi galing talaga sa Kanya. Ang sabi niya, hindi yan galing sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Nandoon na naman yung salitang nagsugo sa Kanya. Ay sabi ko nga, 40 beses to na sinabi ng ating Panginoon no? So, anong gagawin natin? Kapag hindi mo sinunod ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, abay, hindi mo rin sinusunod ang sinasabi ng Amang si Yahweh, no? So, yan. Kaya, kuidaw dyan, mga kapatid, ano? Mag-ingat tayo dyan. Tayo ay binigyan ng mga talata sa Biblia, tulad ng ganitong pag-aaral sa panahon ng linggo. Tandaan po natin yung mga talatang yan dahil yan po ay mag-guide sa atin at magsasabi sa atin na meron lang nag-iisang Diyos at merong anak ng Diyos at sila ay hindi magkapareho. Hindi sila parehong makapangyarihan o co-equal o co-existence, mga kapatid, at kung ano pang koko. No? Yan. Okay? Sa John chapter 12:48, tungkol naman ito, mga kapatid, sa paghatol. Ano? May ibang hahatol. Yan. Hindi ka nakinig. Ang isang tao ay hindi nakinig. Nandiyan ang Biblia. Ito, nandito ang Biblia. Nandito lahat ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? Pero matigas ang ulo mo. Hindi mo ito pinakinggan. Ano? Ang sabi niya, meron namang ibang hahatol. Ibig sabihin, pag hindi mo pinakinggan ang salita ng ating Panginoong Hesukristo at sinasabi niya na yun ay hindi niya naman salita, kundi salita ng Ama. Ang sabi niya, merong ibang hahatol kapag hindi mo pinakinggan ang sinasabi ko, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sino kaya yun? Sinasabi dito sa verse 48. Di walang iba, kundi yung Ama. No? May ibang hahatol. Yun ay ang Ama. Sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Bakit ayaw tumanggap? Marami namang kasing nakikinig lang. Tulad sa ngayon, maraming nakikinig. Yung iba naman, di nakikinig di ba? Kasi alam ko naman kung sino yung mga mahilig makinig ng salita ng Diyos. Alam ko rin kung sino yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Dito nga mismo, sa church, tayo ay magkakasama-sama. Alam ko kung sino yung hindi nakikinig, yung labas ng labas, di ba? Ito yun. May iba nga hatol sa mga ayaw tumanggap sa aking mga salita. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakinig sa salita ng ating Panginoon, hindi lang natatapos sa lahat. Kala nyo tapos na? Kung nakapakinggan mo, hindi. Kailangan gagawin mo yung kanyang sinasalita o yung kanyang mga sinabi. Ano? Ang salitang ipinahayag ko ay hahatol sa kanila sa mga huling araw. Yan. Doon ibabase, mga kapatid ko, ang pagkakahatol sa bawat isa sa atin. Yung hindi nakikinig sa salita na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi yung salita na galing sa Ama, mga kapatid. Amen. Okay. Sa Matthew chapter 7, verse 24, pero hanggang 26, ang babasahin ko lamang ay ang verse 26, mga kapatid. Kapag ikaw ba ay hindi nakinig, meron tawag sa iyo ang Diyos. Pag ikaw ay hindi nakinig, meron ding tawag sa iyo. Ano yon? Ang bawat nakikinig ng aking salita, kung hindi man siya nagsasawa ng mga ito, ay maitatulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa sanlibutan. No?
Yung mga daw hindi nagsasagawa ng kanyang salita, mga kapatid. Nakikinig, oo, pero hindi nagsasagawa. Anong tawag sa iyo? Ikaw ay taong hangal. Sa English, ikaw ay fool. Ano ba yung tinatawag na fool? Ano? Dalawang klase lang eh. Yung nagsasagawa, siyempre, siya yung taong matalino. Yung hindi nagsasagawa, siya yung mga taong bobo, no? O kung sa atin pang lingwahe, yung mga tatanga-tanga o yung dalawa lang naman yan eh. Baka naman hindi siya tatanga kundi siya ay nagtatanga-tangahan. Kasi aliwanag na ng salita ng ating Panginoon eh. Ayaw talagang pakinggan eh. O ngayon lang, mga kapatid, siguro may mga ilan dyan, wag naman ikaw na nakikinig ngayon na hindi naman talaga nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Lalo na ngayon, ang pinag-uusapan ay isang napakahalagang bagay, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong si Yahweh. No? Pag pinakinggan mo yung mga aral na yan, alam mo, hindi ka malilito, hindi ka parang isang bagay na kung saan dumako ang agos, kasama ka dun sa agos. Hindi ganon ang pananampalataya. Meron tayong giya. Hindi ka pwedeng dapat sa agos ka lang kung saan marami nandun. Siguro totoo kasi marami sila. Hindi. Ito, mga kapatid, ito lang ang magsasabi kung saan ang daan, yung tunay na daan mo. Ha? Okay. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, no? Ito ang pagkakasabi. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang nag-iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Yan. Hindi nakikita, hindi naririnig, kaya nandyan ang ating Panginoong Hesukristo na siyang papakinggan natin so kung ano ang ipinag-uutos. No? 100% ang gustong iparating sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoong si Yahweh ay siguradong makakarating sa atin kapag ang magsasalita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kapag ang magsasalita ay denominasyon, yung credo, yung pananampalataya, na kunyari nakasulat, mga kapatid, delikado yan. Tandaan natin, iba-iba ang tinatawag nating agenda ng bawat isa. Lalong-lalo na kapag yan ay isang organisasyon o denominasyon. Sa bandang huli, pamimera, mga kapatid. Yan ang isang masakit. Hindi naman lahat, in fairness sa mga totoong nangangaral. Pero marami, mga kapatid, ang masasabi natin na pamimera ang layunin ng marami. No? Beware of the false information. Bakit ko sinabing beware of the false information? Kung tungkol ito sa pakikinig, mga kapatid. No? Kapag galing sa denominasyon yan, mga kapatid, yan ay na-filter. Ayan, usong-uso ngayon, mga kapatid, yung salitang filter. No? Sa mga gadget, no? Hindi tulad ng diretso ka sa Biblia, walang filter yan. No? Sabi dito, beware of the false information because it is more dangerous than ignorance. Kasi na-guide ka sa mali. No? So, bakit ko nabanggit, mga kapatid, yung mga bagay na ito? No? Halimbawa, ano ba ang tinuturo ni Yeshua tungkol kay Yahweh? O, yan tungkol sa pagsamba. Sabi ko, konektado to eh. Ano ang tinuturo? Ang sabi ni Yeshua, etong akin tinuturo, hindi galing sa akin to. Galing to sa Ama. Ngayon, tanungin natin, ano ang tinuturo ni Yeshua tungkol kay Yahweh? No? At ikumpara naman natin kung ano ang tinuturo ng denominasyon tungkol kay Yahweh. Sa 18,065 verses sa New Testament, ilang beses mo mababasa na ang Panginoon Diyos ay iisa lamang? At
ilang beses mo rin mababasa ng literal, ng malinaw na malinaw, mga kapatid, ng ating Panginoong Yesus ay Diyos. No? Sabi ko nga kung meron kang makikita no? Handa ako magbigay ng pabuya sa iyo Oo, mga kapatid. Alam niyo, nang binasa ko yan, merong 7 verses na nagsasabi na, uy, parang totoo nga na ang ating Panginoong Diyos ay kapareho o second person ng Trinity, na parang siya din yung Diyos. Meron akong 7 verses, hindi ko muna sasabihin sa inyo muna yung 7 verses na yon. Kasi hindi naman talaga totoo yun. No? Minsan sa pagkasalin-salin, sa dami ng mga version at translation ng Biblia, minsan nagkakamali yung mga nagtatranslate, mga kapatid. No? So, pero sa totoo lang, mga kapatid, kung ang basihan natin ay 17 ng 3 ng Juan, di ba? Meron lamang nag-iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi si Yahweh. At anong sabi doon, mga kapatid? Yun ang eternal life. Yun ang kaparaanan, mga kapatid, na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ang simula ng verses na yon ay, this is eternal life, that they may know you, the one and true God, and Jesus, the Messiah, whom you have sent. Ang linaw, mga kapatid. Yun, hindi pwedeng basta-basta mapapasinungalingan, mga kapatid, ng kahit na sinong tao yung katotohanan na yun. No? At kahit na ganon, ewan ko lang, kung bakit pinagpipilitan pa rin na 3 ang persona ng Diyos. Meron namang iba, mga kapatid, hindi nga ginamit yung persona, pero sasabihin na yung Father ay si Jesus din yun. Yung Son, siyempre siguradong si Jesus yun. Pero yung Holy Spirit, siya rin yun, mga kapatid. Yun ang sinasabi nila. Yan, yung mga modalismo. Yun ang sinasabi nila, which is mali. Ayaw nilang tanggapin yung 17:3. Kung bakit, ewan ko. Alam nyo, maraming minsan, ang daming mga tinatawag na instrumento si Satanas, mga kapatid, tungkol sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Okay? So, yung 1 Timothy chapter 1 verse 17, mga kapatid, no? Hindi ko na nailagay diyan kanina, na-i-plus ko. Ang sabi, now to the King eternal. Meron lamang isang hari, no? Walang iba kundi si Yahweh. Si Jesus, yung hari na sinasabi, siya yung hari ng ng susunod na 1,000 taon. Siya yung magiging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang sinasabi dito sa 1 Timothy 1:17 na hari ay walang iba kundi yung King Eternal na si Yahweh. Immortal, invisible, the only God. Ngayon, kung namatay, mga kapatid, yung isang sinatawag nilang Diyos, paano naging immortal yun? Namatay nga. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng immortal ay hindi namamatay. Invisible, hindi nakikita. Kung Diyos yan, bakit nakita mo? Di ba? Ang Diyos, which is eternal, mga kapatid, King, ay walang iba kundi siya yung only God. Okay? So, hindi masyadong mahaba, mga kapatid, ang ating pagtuturo ngayon, no? Kasi tayo ay dadako sa isang topic sa susunod, mga kapatid, na siyang magbibigay din sa atin ng isang mas malinaw na pag-aaral, mga kapatid, tungkol sa kung sino ang ating tunay na Diyos. Walang iba kundi si Yahweh. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, ng ating may kapal, mga kapatid. Tayo ay yuyuko at manalangin, magpasalamat tayo
Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong muli na napakinggan namin ang iyong banal na salita ngayong linggong ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo na siyang nagturo sa amin, Panginoon. At marami ring salamat, Diyos, sa mga provision na ipinagkakaloob mo sa amin na kahit sa ganitong hirap, Panginoon, ng pandemic, ay hindi mo pinabayaan na kami ay magutom. Salamat po sa linggong ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang glory ay sa iyo lamang. In Jesus' name. Amen.